Check. Patuloy ang ating pag-aaral sa mga mahirap na mga bahagi ng banal na kasulatan. Although again, as we move to the minor prophets, ay makikita natin na practically this whole books ay talagang mahirap unawain. At ang ginagawa natin, we just choose one key passage from each of the minor books at ito'y ating pinagbubulay-bulayan. Last time nakita natin sa Habakkuk, ang presensya ng evil ay nasa ating kapaligiran. At in fact, even sa ating lipunan ngayon, we see na medyo sabihin na nating talamak yung katiwalian at kasamaan. At dahil dito ay mahalaga na magtiwala tayo sa ating Diyos. Magtiwala, patuloy tayong umasa at magtiwala sa ating Diyos. At ngayon naman ay nasa Zephaniah, kung saan itong si Zephaniah naman na pag-aaralan natin, ay sabi ng mga Bible scholars ay baka daw anak o descendant ni King Hezekiah. Siya ay nag-prophesy noong time ni King Josiah. At sinasabi rin ng iba na yung kanyang mga babala ang nagbunsod para kay King Josiah na mag-initiate ng mga reforms. Kasi kung maalala nyo, si King Josiah, isa yan sa mga hari na hinahangaan natin kasi siya yung nag-initiate ng reform sa bayan ng Huda. At itong aklat ni propesya ni Zephaniah, may 3 sections ito, 3 chapters din. The first section, the day of the Lord, the day of judgment, isang nakakatakot na araw. Ikalawang bahagi, calling for repentance, tawag ng pagsisisi. And finally, at ito yung ating bahaging pag-aaralan, chapter 3, is all about restoration and pangako ng magandang hinaharap at muling biyaya na magmumula sa Diyos. So, Zephaniah chapter 3 tayo mga kapatid. Tignan natin itong bahaging ito. Actually, 2 verses lang ang pag-aaralan natin sa bandang dulo na ng Zephaniah, verses 16 to 17. At simulan lang natin sa verse 14, mga kapatid. Ito na yung last part ng chapter 3 ng propesiya ni Zephaniah. Verse 14, umawit ka ng malakas, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka, o Israel. Ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso, o anak na babae ng Jerusalem. Inalis ng Panginoon ang mga hatol laban sa inyo. Kanyang iwinaksi ang inyong mga kaaway. Ang hari ng Israel, ang Panginoon, ay nasa gitna mo, hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. Verse 16, sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, o Zion, huwag manghina ang iyong mga kamay. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay, siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan, siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. What a blessing. Tayo muna manalangin as we meditate on these words. Panginoon namin Diyos, minsan pa sa oras po na ito, sa oras din ng evil and suffering and mga kahirapan sa mundo na ito, nawa ipaalala niyo sa amin, hindi kami dapat matakot. You're always in our midst, the mighty God, the mighty warrior. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ilang mga scientifico ang naging interesado sa tanong na nakakatulong ba ang mga magulang pagkasama sila ng mga anak nila kung merong mga stressful situation, merong mga panahon na ang mga bata ay nalalagay sa mga sabihin nating medyo nakakakaba ng mga sitwasyon. At ang ginawa nitong mga researchers na ito ay nagbigay sila ng dalawang sitwasyon. No? Number 1, public speaking. Pinagsalita yung mga bata, 9-10 years old, sa harap ng mga, ng mga parang mga tao. So, di ba nakakatakot yan, public speaking. Ikalawa, binigyan sila ng math problems, mga problema na kailangan nilang isolve. Na again, merong mga nakakakita sa kanila. So very stressful ito, At sa kanilang eksperimento ito,
ay kanilang tinesting kung sino yung mas naging na-stress na mga bata. Yung bang kasama yung magulang o yung walang kasamang mga magulang. No, highly scientific yung experiment nila. Minessure nila actually sa mga batang ito yung kanilang cortisol stress response. No? Ano ba yung cortisol? Actually, hindi ko rin alam except na isang hormone ito na ipinuproduce pag tatatakot ang isang tao. So yun ang tinignan nila, ano yung cortisol response nitong mga batang ito. At siguro, gaya ng inaasahan natin, yung mga bata na kasama yung magulang nila ay mas hindi sila kinabahan. No, mas mababa yung cortisol response nila. At pinakita ng study na ito na yung mga batang ito ay ang mga magulang ay may mahalagang role para kalmahin ang kanilang mga anak sa gitna ng pagsubok. Kaya napakaganda ng ating binasa pagkat inihambing ang Diyos si Yahweh sa isang ama o isang magulang na kasama ng kanyang bayan. At yan ang ating makikita rito, mga kapatid. We are a fearful people. At yan din actually, narinig natin kaninang umaga, tamang-tama, medyo parang, di naman kami nag-usap ni Brad Marlon, pero parang nag-match yung aming paksa. Tayo'y taong mga matatakutin. At ang ating teksto ngayon ay magpapaalala, ano ba yung kalunasan? Ano ba yung lunas? Ano ba yung gamot dito sa sakit natin na tayo ay matatakutin? At itong ating mga binasang talata hanggang sa dulo actually ng Zephaniah 3 is according to commentators one of the most beautiful passages in all of Scripture. No, isa na sa pinakamaganda na mga passages ito na kung hindi natin babasahin yung Zephaniah, hindi natin mababasa ito, napakagandang bahagi. At ang mensahe na gusto nating hanguin, mga kapatid, ay ito lamang. Fear not, believer in Christ, fear not, for God is in our midst. Huwag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Number one, titignan natin, ano ba yung sakit natin? Yung sakit natin, pagiging matatakutin, madaling manghinaan loob. Diba? Fear and discouragement. And secondly, tingnan natin yung cure sa sakit na ito, remembering that God is in our midst. So, yung dalawang bagay na yan ang ating pupuntahan ngayon sa ating mensahe. So, una sa lahat, tingnan natin yung sakit na kalimitan nagiging sakit natin. Fear and discouragement. Again, bilang, kumbaga, suporta sa narinig din natin kaninang umaga sa nangyari kay Jacob/Israel. Verse 16 ng ating talata, on that day, it shall be said to Jerusalem. So sabi natin, on that day, di ba yung day of the Lord, day of Yahweh, kalimitan, paghuhusga yan. No? O kaya, blessing. Kasi dalawa nga ang ibig sabihin yan. Ano? Pero dito sa mga naunang talata, ay talagang paghuhusga. Kasi dun sa chapter 1 pa lang, verse 4, sinabi na ng Panginoon, I will stretch out my hand against Judah. No, stretch out his hand against his very people and against all the inhabitants of Jerusalem. No, yung kamay ng Panginoon, stretch niya, no, parang this is a figurative way of speaking na may gagawin siya na paghuhusga sa kanyang bayan mismo. At sabi nga sa verse 4, I will cut off from this place the remnant of Baal, kasi naging idolatrous sila, and the name of the idolatrous priests along with the priests. No? Kasi naging mapagsamba sila sa Diyos-Diyusan, buhusgahan sila ng Panginoon, nakakatakot yun. Chapter 1, verse 7a, yung first part, be silent before the Lord God, for the day of the Lord is near. Tumahimik na kayo. Huwag kayong maingay. Matakot kayo. The day of the Lord is near. So naturally, yung mga hearers or readers, naaalarma sila. May paghuhusgang darating. Kaya magtataka tayo, bakit sa verse 16, on that day, yung araw din na yun, pero bakit fear not? Fear not. Para kabaligtaran. Di ba nung sa nauna chapter 1 matakot kayo. Darating ang paghuhusga. Huwag kayong maingay, manahimik kayo. Well, kasi yung that day dito ay malamang tumuturo dito sa verse 11 ng chapter 3.
dito sa chapter 3, yung chapter na ng restoration and future restoration. Verse 11, on that day, you shall not be put to shame. Hindi na kayo hihiyain sa araw na yon by the deeds by which you have rebelled against me. For then I will remove from your midst your proudly exultant ones, and you shall no longer be haughty in my holy mountain. Meron palang araw na darating, may paghuhusga, pero may araw din ng biyaya. Nabibiyayaan sila ng Panginoon. Pagkat sa oras na yon, tatanggalin ang kanilang kahihiyan. Hindi na sila mapapahiya sa araw. So, ito yung malamang tinutukoy ng verse 16, yung araw na ito. Sa araw na yon, araw na ng pagtanggal ng kahihiyan, araw ng pagbabalik loob, araw ng muling pagbalik kay Yahweh. Fear not, O Zion. Huwag na kayong matakot, O Zion. Fear not. At itong formula na to, gaya ng alam ng marami sa inyo, ay napaka-common sa scriptures nito. Yung fear not, do not be afraid. It's a reassurance formula, part of the promise of salvation. Huwag kayong matakot. At dinagdag pa ng Panginoon, let not your hands grow weak. Bakit kamay? Kasi yung kamay sa kanilang idiom ng mga Hebreo, ay ang kamay, simbolo nga ng power and strength. Kaya nga, the Lord will stretch His hand. Pero ngayon naman, yung mga kamay, nanghihina, yung source of power, pag sinabi nanghihina, ay parang ibig sabihin, huwag kayong manlupaypay, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong mawala ng lakas. Fear not. Fear not. Pagdating nung araw na yun, huwag na kayong matakot. And therefore, ito ay malaking assurance para sa kanila na huwag silang matakot. Sapagkat sa araw na yon ay may pagpapala si Yahweh. Now, anong application nito sa atin, mga kapatid, itong unang bahaging ito? Well, una sa lahat, do not be surprised if at times we are fearful. Huwag tayong magulat na, nang pagkisa takot tayo. Kasi minsan, di ba, nababanggit natin, ang duwag ko naman. Halos lahat naman tayo, duwag in some ways, Wala namang talagang matapang sa lahat. Lahat tayo may kinakatakutan. Sino rito yung walang phobia? O walang kinakatakutan? Di ba lahat tayo merong konti lang na Minsan, iba sa atin, yun ang kinakatakutan natin. Di ba iba yung kinakatakutan natin? Kahit yung mga taong ang tapang, di ba? Paano niya nagagawa yun? Ang tapang nung taong yun. Pero pag nakilala mo siya, magugulat ka. Takot lang palang maturukan. Takot pala sa turok. Pero ang tapang. Ang kinakatakutan. Pero meron din siyang kinakatakutan. And this is part of our brokenness, that there are times na talagang tayo parang napaparalyze, parang nalulupaypay at nanghihina. Sabi ng mga nag-aaral sa ating, pag-iisip bilang mga tao, meron daw tayong automatic nervous system, ANS. Autonomic nervous system, also known as, familiar sa marami sa inyo to, yung autonomic nervous system natin sa isip natin, fight or flight or paralyze or freeze response. Fight or flight or freeze. Yan yung nervous system natin na yan. Na kung saan na ang ating reaksyon sa mga bagay na nakakatakot, di ba? Either lumaban o kaya ay umalis, pero may oras na freeze tayo. Meron din palang gano'n, napaparalyze tayo. At ito raw ay pag na-high stress na yung ating isip, yung fire alarm, ng ating utak, yung amygdala ang tawag, ay panaglabas na ito ng mga stress hormones like cortisol or adrenaline. Sabi ng mga clinical psychologist, the danger feels so high, it goes beyond our capacity to tolerate the stress. So it's like our nervous system goes offline and shuts off. Ito yung freeze. Hindi ka nag-fight, hindi ka nag-flight. Sobrang dami, you're frozen. You're frozen. Sabi ng mga psychologists, it is the equivalent to playing dead in the animal world. Di ba sa animal world, merong strategy, pag may kalaban, kunwari patay sila bigla,
Ito raw yung ano nun. Ito yung katapat nun. No, pwede rin pala mangyari sa atin yun. Hindi ka makatakbo, hindi ka rin makalaban, hindi ka na makagalaw. Frozen ka na. At ito yung parang nangyayari dito, sa yung takot, itong fear not. We live in an evil world. And at times, we may be paralyzed by fear. No wonder the scriptures repeatedly say, fear not. Meron kayo mababasa sa internet, halimbawa, may 365 verses daw na merong fear not. Kaya one out of every day. Hindi ko naman chinek yung 365, pero meron din ako nabasa na fake news pala yun. Hindi naman eksakto 365, Parang sobra naman yan. Eksakto, Mga 100 lang daw ang ating sisuriin. Again, fact check this, Hindi ko talaga binilang. But at 100 times at least, ang dami rin nun. 100 times, sinabi ng banal na kasulatan ito. At ito'y especially totoo ngayon sa ating mga New Covenant believers. 2 Timothy 1 verse 6, for this reason, sabi ni Pablo, I remind you, Timothy, to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Binigyan na tayo ng Spirit. Nasa atin na yung, the Spirit, through the Holy Spirit, of course, yung kapangyarihan. Kasi itong si Timothy, gaya ng alam nyo, mahiyain, matakutin, pinaalalahanan siya na yung Spirit na nasa kanya is not of fear. Psalm 23 verse 4, the very famous Psalm 23, even though, sabi ng psalmist si David, I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I will fear no evil. And so mga kapatid, pansinin natin, ito yung palaging inuutos. Pinapaalalahanan, do not fear. Because alam ng Panginoon, matatakutin tayo eh. And so what a blessing na sa banal na kasulatan, andun yung encouragement na alam ng Diyos, matatakutin tayo, kaya palaging huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pero ang tanong natin, bakit di tayo matatakot? Di ba? Meron pang binigay dito ng dahilan? Bakit? Hindi naman pwedeng, huwag kang matakot. Tapos wala nang dahilan. Of course, merong napakagandang dahilan. And that brings us to our second point, yung cure sa ating disease of being a fearful people. Ano yung cure sa verse 17? Remember that God is in our midst. Yan ang dahilan kung ba't di tayo dapat matakot. Verse 17. The Lord, Yahweh, is in your midst. Sabi ng isang commentator, this verse is the equivalent of John 3:16 in the New Testament. Ganon kaganda itong talatang ito, Kung pagbubulay-bulayan natin, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Kung parang shocking yung verse na yan. Especially in the light of chapters 1 and 2, na puro doon paghuhusga. Biglang ito yung sinabi na ganito ang pakiramdam ni Yahweh para sa inyo. Hindi kayo inabandon ni Yahweh ng inyong Diyos. Parang sabi nga again ng isang commentator, this is the crown jewel of all the gifts of God, that God is in your midst. Na pag nagtitipon ng kanyang bayan, pag sila ay tunay na bayan ng Diyos, ay hindi malayo ang Diyos, kundi He's in their midst. Kasama nila ang Panginoon. At alam niyo kung sino ang Diyos na yan? Bakit tayo di dapat matakot? Ay ang unang sinabi, ang description ng Lord your God, a mighty one. A mighty, yung mighty dito salita is usually used frequently in military context. Sa militaristic context, isang sundalo o kaya ay militar who has distinguished himself by performing heroic deeds. Yung isang parang, kumbaga, multi-awarded na sundalo. Talagang matinding sundalo. Parang ganun yung ginamit na salita.
God is a mighty warrior, a mighty one who will save. Siya ang magliligtas sa inyo. Huwag kayong matakot pagkat ang Diyos nyo magliligtas sa inyo. Parang, harking back to the time of Israel. Nung sila ay nakaalis sa Ehipto, kanilang na-conquer ang lupang pangako, yung ba ay madaling nagawa? Di ba ang Panginoon ay parang warrior doon? No, di ba iniligtas sila sa Ehipto, nilabanan yung mga sundalo, literally pinatay yung mga sundalong humahabol sa kanila, at yung mga gyera na nilabanan nila from Jericho to Ai at lahat ng mga bayan doon sa Kanaan, ay hindi madali yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. And again, kumbaga, may paalala dito, even ang pagliligtas sa atin ngayon ay hindi rin cheap, hindi ito parang walang halaga, kundi napakahalaga ang binayad. Balik tayo dyan mamaya, Pero para sa kanila, ito yung sinasabi ng Panginoon. Mighty warrior ako, huwag kayong matakot. Kahit merong mga daranasin kayong mga kahirapan. Not only that, it gets even better, yung kasunod, He, that is Yahweh, will rejoice over you with gladness. Ang larawan daw dito, maaaring magkasintahan o kaya maaaring magulang sa kanyang mga anak. Biro mo matutuwa si Yahweh sa kanila. Sino ba itong mga taong ito? Di ba ito yung mga idolatrous people, adulterous people? Di ba ito yung mga paparusahan nga sila ng Panginoon? Pero darating daw ang panahon that they will come. Pag dumating ang pagbabalik loob, pag dumating ang biyaya ng Diyos sa kanila, magkakalak ang Diyos. He will rejoice over them with gladness. Para itong mga tatay na tuwang-tuwa sa mga anak, biro nyo yun ang parang pinasilip tayo, if we may use that word, emotion of God, na parang ipinakita yung galak niya na pag andyan ang mga anak niya, tuwang-tuwa parang isang tatay sa kanyang mga anak. Ganun ang pakiramdam ng Diyos sa atin, sa kanila, sinasabi ng propeta. At hindi lang yan, ito medyo mahirap i-interpret. He will quiet you by His love. Sabi nila, ano ba yung original? He is quiet because of His love for you. Or you will be quiet because of His love for you. But either way, grabe. Biro mo parang, alam niyo, nanay, na tahimik kasama yung sanggol niya, na yung sanggol naman ay tahimik na tahimik din, walang kaiyak-iyak, tuwang-tuwa dahil, kumbaga, siya ay hinehele at niyayapos ng kanyang mga magulang. Ay parang ganun ang larawan ito. Na ang Diyos ay parang isang magulang tuwang-tuwa, quietly watching His children. At yun namang mga anak ay tahimik din. At kumbaga secure in the bosom of their father or their mother. Ay ito yung larawan na ipinapakita rito. And to cap it off, He will exalt over you with loud singing. Grabe, Di ba dapat tayong gumagawa nito? Dapat tayo natutuwa sa biyaya ng Diyos. Pero ito yung Diyos mismo, ang parang kumanta at umawit at tuwan-tuwa sa kanyang mga anak. Grabe ito, mga kapatid, Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. And of course, sa atin din ngayon, bilang mga mananampalataya. At kung silang nagbabasa nito, siguro, parang you cannot wrap your mind around it, and you can hardly imagine, ano ba itong grabe mga pagmamahal na ito na ipinakita ng Diyos sa atin na mga di masunurin na mga tao. And so ngayon, anong application nito sa atin din ngayon? Mga kapatid, tayo na ngayon, mas nauunawaan natin itong biyayang ito. And so let us just be encouraged by who our God is. Sana'y matuwa tayo o ma-encourage. Mawala yung takot. Bakit fear not? Because God is in your midst. Kasama nyo ang Diyos. Kaya pag tayo sumasamba, lalo na sa ganitong mga pagkakataon, di ba napakagandang alalahanin ito? Na hindi tayo nagtitipon-tipon dito dahil lang sa nagkaroon tayo ng agreement every Sunday, 9 o'clock, kita-kita tayo doon. Meron tayong gagawin, sasamba tayo. But in a real sense,
in a reality that we cannot see by our eyes, but by the eyes of faith, God is here. God is here in our midst. Kasama natin ang ating Panginoon. And again, nagkaroon ng isang pag-aaral na isang parang advice, no, para doon sa mga bata na magpapabakuna. Alam niyo yung sinabi ng CDC, ano, sa Amerika to, yung I think yung Center for Disease Control, ay sa kanilang pag-aaral, napakaganda daw pag babakunahan yung mga anak, yung mga batang maliliit, na sila ay yapos ng kanilang mga magulang, no? Meron pang picture talagang yung bata nakayapos. Bakit? Kasi daw, number one, pag nakayapos na gano'n, bali yung bata nakaharap doon, bali nakakalong sa magulang, para daw hindi gumalaw yung bata. Kasi nahahawakan ng magulang ng ayos, no? But very gently. Pero para hindi siya gumalaw. And not only that, it avoids frightening children by embracing them rather than overpowering them. So hindi raw maganda yung parang bata hawak na hawak mo, na parang, mas maganda yung hinihayapos mo siyang ganun, no? Number one, mas maliit yung chance na magkamali yung turo, pero mas nare-reassure sila. Parang ganun din tayo, mga kapatid. In times when we are afraid, it's so nice to feel the embrace of our Father. Na niyayapos tayo ng ating Ama sa langit at nararamdaman natin yung kanyang presensya. At kanina, nabanggit na nga rin ni Brother Marlon, the parable of the prodigal son, parang ito yung larawan na in-anticipate yung parable of the prodigal son. Kasi ito yung mga makasalanan na nagbalik loob. Ngayon ay niyayapos ng Ama. At tuwang-tuwa ang Ama sa mga kaluluwang ito na magbabalik sa Kanya. At sana mga kapatid, ito rin ang ating maalala na tayo yung mga dating taksil, dating mga rebelde, ngayon ay nagnumbalik at ang Diyos ay tayo ay masayang-masayang tinanggap bilang isang Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak. At dahil kasama natin siya, a mighty warrior, a God who delights over us, a God who is quiet with His love to us, a God who exalts and rejoices and sings for joy. Again, in a human language, but for sure, pinapakita itong Diyos na ito na tuwang-tuwa sa atin, and yet a mighty warrior. Hindi niya tayo hahayaang mapasama, hindi niya hahayaan tayong malugmok sa kasamaan. Siya palagi ang mag-iingat sa atin sa oras ng mga pagsubok. Kaya baka meron sa atin ngayon, sa ating kalagitnaan, maaari may mga pagsubok tayong dinadanas. Meron tayong nararamdaman ng mga hamon sa ating buhay. Meron tayong nararamdaman o kinakaharap ng mga maaring nakakatakot, no, ng mga maaring pangyayari. Maaring ito isang sakit, maaring isang may kailangang kakausapin sa iyong opisina, hindi mo alam kung paano mangyayari. Maaring merong mahal sa buhay ka na maaring inuusig ka at hindi mo alam kung kakayanin mo ang mga bagay na ito. Ano man yung mga pagsubok na ito? Maaring may mga fears in our hearts for the future, for the unknown future. Ano kaya mangyayari sa hinaharap? At dahil sa mga fears na ito, maaring napaparalyze tayo. Sana dito maalala natin, hindi tayo dapat matakot, not because of our power, not because of our strength, but because God is with us. Kasama tayo ng Diyos at siya ay Diyos na nagmamahal sa atin, nalulugod sa atin. Why? Not because of ourselves again, but because of the Lord Jesus Christ. Sa kanyang alay at sakripisyo ay mas nauunawaan natin why a holy and just God can be loving and tender sa mga makasalanang tulad natin. The answer is because nabayaran ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, tinubos tayo sa ating nakasadlakan at dahil diyan ay tayo ay matuwid sa harap ng Diyos dahil sa katuwiran niya ng ating Panginoon, hindi sa ating katuwiran. Again, baka may kinakausap tayo ngayon na wala pa sa ating Panginoong Hesus. Hindi pa tunay na inakukumit ang kanyang buhay na sumunod at maging follower, disciple of our Lord Jesus Christ.
Sana ngayon ay ating ma-realize na hindi pa natin ama ang Diyos. Yan ang masamang balita. Ang isang taong hindi pa lumalapit kay Jesus, hindi pa siya kinikilalang Panginoon at tagapagligtas, ay hindi pa siya anak ng Diyos at hindi pa niya ama ang Diyos. Sana lumapit kayo sa Panginoong Jesus, magsisi sa mga kasalanan upang maranasan ninyo ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. And so in summary, mga kapatid, nakita natin, fear and discouragement in this world is to be expected. Talagang tayo matatakutin. Kasama na yan sa ating pagiging makasalanan, being broken and weak in this world. Kaya napakahalagang palaging marinig at maalala, fear not, because the triune God is in our midst. Kasama natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaring may kilala sa atin kay Thomas, na si Thomas ay isang 27 years old, no? Nung siya ay maligtas. At 27 years old, naligtas siya. And after 10 years, ay naging pastor na siya. Or 9 years. At the age of 36, ay naging pastor na siya. Subalit, 1 year pa lang siya nagiging pastor, kailangan na siyang magretiro at age 37. Bakit? Ay kasi mahina ang kalusugan niya. No, hindi siya ganun kalakas, mahina ang kalusugan niya. So he spent the rest of his time in seemingly ordinary fashion. No, siya ay naging parang insurance agent and ang tagal ng buhay pa niya. Humaba ang buhay niya. Pero siya ay naging, yun na lang, insurance agent. Parang kung tutusin natin, sayang naman, pastor na, no? Nawala pa dahil lang doon sa kanyang kalusugan. Well, in fact, haba pa pala ng buhay niya. At sinabi ni Thomas, when he was 75 years old na, sumulat siya sa isang letter ng ganito, "My income has not been large at any time." No, hindi na ako kumita ng malaki. Malit lang yung aking kinikita due to impaired health in the earlier years until now. Mahina kasi yung katawan ko eh. Kaya simula nun, malit na yung kinikita ko. Although, sabi niya, I must not fail to record the unfailing faithfulness of a covenant-keeping God. No? Bagamat ito nangyari sa akin, I must also record. Kailangan ko ipaalam sa inyo na napaka-faithful sa akin ng Diyos. And I'm filled, sabi niya, and that He, God, has given me many wonderful displays of His providing care. For each I am filled with astonishing gratefulness. Hindi ko nakita nagkulang ang Diyos. In fact, punong-puno siya ng biyaya. Kahit na nga ito, napakalit lang ng aking kinikita over these years and decades. At kilala natin si Thomas, Chisholm, if I pronounce it properly, sapagkat siya ang kumata ng familiar na hymn na ating inaawit palagi. Great is thy faithfulness, O God, my Father. My Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Sa gitna ng parang ordinaryong buhay, sa gitna ng parang, you might say, dull life, day in, day out, kinilala ng mananampalataya na ito, great is thy faithfulness, O God, my Father. At sana ito rin ang ating maranasan araw-araw na dakila ang katapatan ng ating Ama. He is present in our midst, a mighty warrior, a God who delights in us, a God who exalts and rejoices in us because of the Lord Jesus Christ who saved us. Manalangin tayo mga kapatid. O aming Panginoon Diyos, tunay nga, hindi namin malirip ang inyong pag-ibig at tulungan nyo kami to truly adore and worship and magnify your name in our midst. Yamang amin pong naalala, wala kaming dapat katakutan sapagkat kasama namin kayo, ang tunay na makapangyarihan sa lahat, a mighty warrior, at ang San Diyos na nagagalak, umiibig, natutuwa sa inyong mga anak dahil lamang
sa aming Panginoong Hesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.